Dalayan ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan, na ayos ang iyong relasyon, ang iyong ugnayan sa Panginoon. Ang aking ibabahagi ay may title na Repentance Leads to Restoration. What is repentance? Repentance is a change of mind and heart that leads to a change in action. Pagbabago ng isip, pagbabago ng nilalaman ng puso, dahil kung nabago po yan, pati yung galaw nababago. Amen. Dahil sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo, kung hindi tayo magbabago ng ating mga kaisipan, ng laman ng ating puso, yung ating pamumuhay, sinabi niya mismo sa Luke chapter 13, verse 3 and 5, unless you repent, you will all likewise perish. At ang tanging remedyo, tanging paraan upang tayo makamtan natin yung pagpapatawad ng Panginoon, sinabi po niya, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang kailangan natin gawin, admit, tanggapin, kilalanin ang mga kasalanan at hingin sa Diyos yung kanyang pagpapatawad, yung paglilinis niya sa ating pamumuhay. Si Haring David ng Biblia, siya po ay tinagurian o inilarawan mismo na a man after God's heart. Paano ba siya inilarawan ng Panginoon? Pag-aralan po natin si David ng Biblia, na siya po ay nagsimula bilang young shepherd at siya po ay inanoint ni Prophet Nathan na maging future king of Israel, at siya nga po ay naging hari ng bansang Israel. Hindi lang yon, nangako pa ang Diyos sa kanya ng eternal dynasty. Maganda po yung kapalaran na hinaharap sa kanya, na ibinabagay sa kanya ng Panginoong Diyos. Na ang Biblia po ay napakaraming mga pangako. Ang daming mga yes and amen na mga pangako ng Diyos. At yun po ay more than or higit pa sa 3,000 promises na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa na sumusunod sa Panginoong Jesucristo, sa bawat isa na umiibig sa Panginoong Jesucristo. Now, tingnan natin, balikan natin yung pamumuhay ni David. Na bagamat siya ay isa ng hari, na bagamat siya ay pinangakuan ng Diyos ng magandang bukas, si David po ay nagkasala. Nakagawa siya ng pakikiapid kay Bathsheba, na si Bathsheba po ay may asawa. Ang kanyang asawa ay si Uriah, na isang magiting na sundalo mismo ni David. At upang mapagtakpan yung kanyang kasalanang nagawa, ang ginawa po niya ay hinayaan niya na mapatay si Uriah. Siya po ay nag-commit ng murder. So ang sinasabi po sa Biblia na yung ginawang yon ni David ay hindi po nalugod ang Panginoon. Kaya naman ang ginawa niya ay sinend niya si Prophet Nathan upang pagsabihan ng harapan si Haring David sa kanyang ginawa. At si David, nung marinig niya ang mga salitang yon, siya po ay nagsisi. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisisi, siya po ay nakaranas ng mga matitinding kabayaran dun sa nagawa niyang mga sala. Ano po yun? Number 1, yung pong anak niya kay Bathsheba namatay. Pangalawa, nagkaroon po ng malaking hidwaan sa kanyang pamilya. Nagkaroon ng mga away, nagkaroon ng mga alitan. Ano pa? Yung kanyang anak na si Absalom nagrebelde laban sa kanya at inagaw niya. Gusto niyang agawin yung pagiging hari ng bansang Israel. Hindi lang po yun. Nagkaroon ng maraming sabuatan at maraming kaguluhan pa ang naganap sa pamumuno, sa ilalim ng pamumuno ni David, maging sa kanyang sambayanan. Kaya naman sa Psalms chapter 51 ay isinulat ni David ang mga katagang ito. At nais ko pong basahin mula sa verse 1 hanggang 4. Ito po sinasabi ni David, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin.
For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only I have sinned, and done this evil in your sight. Ito po yung deklarasyon ni Haring David. Now, suriin po natin, pansinin natin yung damdamin na ipinahayag ni David dito sa mga talatang ito. Sabi niya, I acknowledge my transgression. Siya po ay nagrebelde. Yung transgression po, ito pa ay pagre-rebelde. Ito ay hindi pagsunod sa ninanasa, sa mga utos ng Panginoon. I acknowledge my transgression, and my sin is always before me. Kinilala niya yung kanyang pagkakasala. At sinabi pa niya, sa'yo lang ako nagkasala. Una't higit sa pag tayo po ay nagkakasala, una't higit ay sa Diyos po tayo nagkakasala. Amen. So dito po ay mababasa natin that repentance is not only being sorry. Ang dali po nating masabi sa kanya, oy, sorry ha sa nagawa ko, sorry ha nasaktan ka. Pero alam po ninyo, yung pong repentance ay hindi lang ho basta pagsasabi ng sorry. Kundi repentance is acknowledging our mistake. Kinikilala mo, inaamin mo yung iyong pagkakasala at nagsisisi ka doon sa kasalanan yon. At ikaw ay gumagawa ngayon ng isang hakbang, isang desisyon na mabago ang iyong kaisipan, mabago ang iyong puso. Amen. So dito mismo is a heartfelt acknowledgement of sin. Amen. At pagkilala na kailangan natin ang pagpapatawad ng Diyos katulad ni David. Kaya sinabi pa niya sa verse 14, deliver me, O God, my salvation. Kasi matindi yung naranasan niya, yung kabigatan na naranasan niya, sanhi ng kanyang kasalanan. So siya po ay nagsisi nang mula sa kanyang puso, taos sa kanyang puso. Kaya naman po, ano po ang nangyari? Siya po ay pinatawad ng Panginoon at inilarawan pa siya mismo ng Diyos na a man after my own heart. Amen. Siya po ay sumunod sa lahat ng inuutos ng Diyos. Amen. Siya po ay nagbago sa kanyang galaw, sa kanyang pananaw, sa kanyang puso. So ito po ang dahilan kaya si David ay tinawag na a man after God's heart. Na although he was a sinner, he always repented and returned to God. Nanunumbalik lagi siya sa Panginoon. Hindi siya nagmamatigas. Amen. Kundi siya ay nanunumbalik kaagad. So bilang babae at lalaki after God's heart does not mean na perfect ka na. Di ba ganap ka na, nagkakamali pa rin. Kundi ang sinasabi po rito ay nagsisisi mula sa lahat ng mga kasalanan at ibigin ang Diyos ng buong puso. Amen. Pag ito po ginagawa natin, siya po ay nakalaan na tayo ay patawarin, ikaw ay patawarin. So ang tanong, ano ang humahadlang sa iyo para ilaan mo ang iyong buhay sa Panginoon, ang iyong pamumuhay sa Panginoon? Go back to move forward. Ang magsisi, bumalik, sumunod sa Panginoon. Sabi nga po niya sa Revelation chapter 2 verse 4, remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first work. Alalahanin mo, yung dati mo, ang saya na ugnayan mo sa Panginoon. Ang saya ng maglingkod sa Panginoon. Yung kapayapaan, yung kagalakan na roon. Kaya lang nagkasala. Kaya sabi niya rito, pagsisihan mo, talikdan mo na yung mga masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. That is loving God, that is obeying God, serving God with all your heart, with all our heart. Amen. So, sinabi po dyan sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayon ng Panginoon na mayroong mapahamak. God desire for all is to be saved. Amen. That everyone turn away from sin and find forgiveness through repentance.
At sinabi po pa dyan sa Romans chapter 2 verse 4, the goodness of God leads you to repentance. Napakabuti ng ating Diyos. At binibigyan niya tayo, binibigyan kanya ng pagkakataon na magsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Amen. Alam po nyo, pag ikaw ay nagkasala, tayo nagkasala, hindi ka naman hatulan ng Panginoon. Hindi ka niya huhusgan yan. Hindi ka niya duduroon. Ikaw kasi, kaya mo naranasan yan. Ikaw kasi, nagawa mo yon. Hindi po ganon ang Panginoon. Amen. Sa Panginoon, pag ikaw ay lumapit sa Kanya ng may pagsisisi, bukal sa iyong puso, alam po nyo, past is past. Ang nakalipas ay nakalipas na. Sabi nga niya sa Jeremiah chapter 31 verse 34, I will forgive their iniquity and their sin. I will remember no more. Hindi na niya aalalahanin pa. Amen. Hindi kanya kukulitin. Kung bakit nangyari yan sa'yo, hindi po. He is compassionate. Our God is a compassionate God. Amen. Siya po ay napakabuting Diyos. At tayo, ikaw, ako, bawat isa sa atin, ay lagi niyang binibigyan ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya ng may pagsisisi. Hindi Kanya i-judge. Amen. Kung ikaw ay nagkasala, mayroon kang kasalanan na nagawa ngayon, hindi ka niya huhusgahan. Kahit na ikaw ay nagkamali ngayon, hindi ka niya huhusgahan. Ang Panginoon po natin ay napakatyaga, mapagpigil, na bawat isa ay binibigyan niya ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya. Amen. He is so patient. Amen. He is so compassionate. He is a good God. Amen. Alam niya na magkakasala pa tayo Maging sa hinaharap, nagsisi ka ngayon sa hinaharap, magkakasala ka ulit, still, hindi ka niya hahatulan ng Panginoon. Amen. Kundi dadalhin ka niyang muli, panunumbalikin ka niya muli sa kanyang presensya. Amen. Amen. So repentance leads to restoration. Restoration means returning something to its original or better state. Amen. So inilalagay lagi ikaw doon sa mas mabuti pang kalagayan. Halimbawa, nasira ang isang kasangkapan mo, 'di ba? Kung nasira yan, anong gagawin? Dadalhin mo yun doon sa nagre-repair at yan ay ibabalik sa dati at mas maganda pa sa dati. Ganon din po ang nangyayari sa bawat isa na nanunumbalik sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Amen. Ngayong araw na ito, ikaw ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na manumbalik sa Kanya, tumalikod sa lahat ng iyong mga kasalanan, manumbalik ng buong puso, buong isip sa Kanya. Amen. At ikaw ay kanyang ibabalik sa dati mong kalagayan, sa dati mong sitwasyon. Amen. Katulad nung anak, the prodigal son sa Luke chapter 15. Alam po ninyo, yung anak na yun, nagkasala siya, winaldas niya, sinayang niya yung mga ibinigay sa kanya ng kanyang ama na pagpapala sa pawaldas na buhay, pasirang buhay, hanggang siya nga po ay wala na, naghirap na ng todo. Amen. Kaya lang nagkaroon siya ng realization, yung prodigal son na yon, yung suwail na anak na yon, at nakita niya yung aba niyang kalagayan, at naisip niya na bumalik siya sa kanyang ama. Amen. At yung pagbalik niya, alam po ninyo, hindi siya dinuro Hindi siya pinagwikaan na ikaw kasi hindi po kundi siya po ay tinanggap ng Panginoon at nagkaroon po ng complete restoration. Amen. Sa buhay ng alibughang anak sa kanyang ama. Our God is a loving God. Our God is a good God. Ang Diyos na mapagpigil sa ating mga bagay na ginagawa na hindi nakakalugod sa Kanya. At tayo ay laging binibigyan ng pagkakataon na magsisi, tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Kanya. Amen. Ikaw ay anak. Tayo ay anak. Amen. At ang mga pangako ng Diyos ay ibinibigay niya sa atin. Katulad ng ginawa niya sa alibughang anak. Amen. Ibinalik sa kanya
yung dati niyang sitwasyon, yung dati niyang kalagayan, na-enjoy niya. Amen. Yung presensya ng Ama, yung pagbabalik loob niya sa Panginoon. Harangarin mo yon, hangarin natin iyon. Amen. Katulad na lang pag nagkasala, alam po niyo, ibabalik sa atin pag ikaw ay nanumbalik sa Panginoon, ang ibabalik sa iyo yung nawalang galak, nawawala yung joy of salvation. Kaya nga sabi niya sa verse 11, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. So hangarin po natin ang presensya ng Panginoon. Dahil kung wala po ang presensya ng Panginoon, alam po ninyo, tayo po ay nawawala. Tayo po ay nawawala ng mga bagay na ipinangako sa atin ng Panginoong Hesukristo. Amen. Wala po tayong magagawa sa ating buhay na ikauunlad natin, igagaling natin. Ano pa? Ang sinasabi po rito, asahan po natin, umasa tayo sa banal na Espiritu ng Diyos na siya pong magbibigay ng strength, ng guidance upang ikaw ay lumakas na sumunod sa Panginoon. Amen. Gabay upang sundin ang Panginoong Hesukristo. Sabi pa niya sa verse 12, restore to me the joy of your salvation. Nawala nga dahil sa kasalanan, dahil dun sa bunga ng kasalanan na nangyari sa kanya, na nagawa niya, nangyari sa kanya yung mga kahirapan, yung mga pagdurusa, yung mga problema. Kaya sabi niya rito, restore to me, Lord, ibalik mo ako, panumbalikin mo yung galak ng kaligtasan tinanggap ko sa iyo. Amen. And uphold me by your Spirit. So ito po ay request, hingi niya to bring back the joy na nawala. Amen. At yung contentment na mayroon siya sa kanyang ugnayan sa Panginoon. Deplete the joy na nararanasan natin. Kaya kailangang manumbalik sa Panginoon. Restoration of the joy from God's salvation. Hangarin po natin to. At hingan natin sa Diyos na manumbalik yung kagalakan, yung kapayapaan na nawala dahil sa kasalanan. So true joy is found when we turn away from sin and back to God. Amen. So exchange your burden for His grace. Exchange your sorrow into joy. And exchange your shame doon sa pagpapatawad ng Panginoon, sa paglilinis ng Panginoon. At nais kong basahin mula mismo sa sinabi ng David. Sabi niya sa Psalms 51 verse 10, create me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ito rin po yung ipanalangin natin sa Panginoon. Amen. Magsisi. Sa magitan ng pagsisi, tayo po ay tunay na makakapanumbalik na muli yung ating matamis, magandang ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Amen. Aming Ama sa Langit, maraming salamat sa mga salita mo na nagbigay, Panginoon, sa amin ng kabatiran, ng kaunawaan, Panginoon, kung gaano ka kabuting Diyos sa amin, kung papaano mo binibigyan kami, bawat isa sa amin ng pagkakataon na magsisi, tumalikod sa aming mga kasalanan at manumbalik sa iyo, Panginoon. Upang sa gayon, O Diyos, ay yung kagalakan, yung kapayapaan, Panginoon, ay manatili sa amin. Yung gabay at patnubay mo, Panginoon, ang siyang hahawakan, O Lord, O God, sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Nais kong basahin sa Ezekiel chapter 36 verse 35 at ito po yung iiwan ko sa inyo na pagbubulay-bulayan. Sinabi po rito ng Diyos, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.